Eh, magandang araw po sa ating lahat. Purihin po ang ating Amang Jesus. Yeshua Nasri Bimelek Hayodin. Ang ating nag-iisang Diyos. There is only one jealous God. Yung sino ang Diyos ng Old Testament, yun din ang Diyos ng New Testament. Mga katuparan lang, fulfillment ng mga prophecies lang yan. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, lahat ng nasa Old Testament, kinaka-paste yung mga hula niya kung saan niya naganap sa New Testament, kung saang senaryo ito natupad. Ngayon, nais kong talakayin sa inyo itong si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo, ay siya ring bumuhay sa kanyang sarili. At yan ay sinabi na niya nga sa kanyang mga alagad. So, nais ko lang pagtuunan nyo ito ng pansin. At sana'y maunawaan nyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Hesus. Humiling kayo sa Kanya, kayo bibigyan. Sabi niya nga, di naman pag humiling ng tinapay, ahas ba ang ibibigay? No? So, nais kong ibahagi sa inyo ang mga katotohanan ng Biblia. Yan ay naitatago lamang dahil sa pagmamahal nila sa pera. Kaya nga, money is the root of all evil. Maraming mangangaral na nalalaman din ito lahat. Pero ito'y kanilang mga itinatago sapagkat mas minamahal nila yung pera kaysa sa kaluluwa. Kaya sinabi ni Kristo, unawaan yung habag ang ibig ko at hindi hain. Pinaliwanag yan ni Pablo na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So, balik tayo sa aking tatalakayin. Si Jesus nga ba ang bumuhay sa kanyang sarili? Paano nangyari? Namatay yun . Tapos nabuhay na maguli ng 3 araw. Tingnan natin. So, bago ko ipagpatuloy ang lahat ng ito, no? So, sa Hebrew alphabet, diyan makikita yung Yod, He, Vav, He. No? Ito yung Hebrew alphabet, yun yung Yod, yan o. He, ito. Tapos Yod ulit yung, Vav, ito yung Vav. Tapos He ulit, H, H, Y, H, no? So, hindi yan W, no? Ngayon, kung titingnan nyo yung ibabaw ng krus ni Kristo sa Hebrew, ito yung inri, sa baba. Sinabi naman yan dun sa John 19:20, sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap. Pinalagay sa krus si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Israel, Hudyo. Ang King of Israel na kanilang manunubos. Nandun yun doon sa isang talata, sa lumang tipan, yung binahagi ko nung sa previous video. Sa John 19:20 nasusulat sa mga wikang Hebrew, Latin at Grego. At marami sa mga Hudyo nakabasa nito. Yan yung pinapapalitan ni Caiaphas. Sabi ni Caiaphas, Pilato, ba't sinulat mo yan? Ba't sinulat mo yung pangalan ng Diyos namin? Palitan mo yan. Sabi ni Pilato, ang naisulat ko naisulat ko na. So, tandaan nyo sa Hebrew, makikita nyo yung tetragrammaton na yan na nandun sa Exodus 6:3. Okay. Si Jesus din ang bumuhay sa kanyang sarili. Tagalog. Kasi hindi naman ako magaling sa English. So, sabi sa Isaiah 34:16, sundan na lang ito ng mga Inglesero. Tingnan nila ron sa Bible nilang English.
Mas mahal ko yung Pilipino eh. Pero babahagi na natin ng konti yung Amerikano. Yung mga Inglesero dyan. Bahala sila mag-translate. Nandiyan naman yung talata. Ano. Sabi sa Isaiah 34:16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Yung Bible, ano? Inyong basahin. Basahin nyo. Ako binasa ko ng buo yan from Genesis to Revelation. At nakita ko nga, kahit sa mga ito, hindi magkukulang. Hindi nga nagkulang yan. Walang mga kailangan ng kanyang kasama. Correct. Hindi talaga nangailangan pa yan ng kanyang kasama kasi pinagkukuha nga nasa OT, pinagsasalpak sa NT, ano? Sapagkat inutos ng aking bibig at pinisan sila ng aking espiritu, ganun yan. Ginawa lang yung kanyang espiritu kasi alam mo naman ang Diyos, talagang matalinhaga yan at talagang pipilitin na makapagtago pa siya sa atin. Pero Espiritu Santo niya nga ang magbibigay, magtuturo kung sino siya talaga. Kasi nakalagay naman sa OT yun na inililihim talaga ng Diyos siya, yung sarili niya, no? Pero iahayag yan sa huling araw. Okay, sa Matthew 5:17, huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Yan yung buong OT. Makikita niyo yan mamaya. O ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Kaya may ginaganap lang siya. Gaya na yung sinasabi ko sa inyo, inuulit ko, alam niya yung milliseconds ng buhay niya. Kailangan mamatay siya 3:00 ng hapon. 14 na araw ng Abib at Nisan. Inuulit ko, kaya nga sinabi niya kay Maria, hindi pa ito oras ko, huwag mo kutusan gumawa ng alak. Kasi masisira yung ginaganap niya. Kaya sabi sa mga kapatid, punta ka pista ng Kubol. 3 days walk yun. No? Ang second day, third day siya nagpunta. Kaya kung sumabay siya sa mga kapatid niya, di pa namatay pa siya ng 13 ng Abib, hindi 14 ano? Ng Abib o Nisan. So ngayon, gusto ko kayong bigyan ng ulit ng isang halimbawa. Baka kasi doon sa mga bago na hindi nakakapanood ng Bible is Prophetic book. Ito, bibigyan ko ng halimbawa. Bakit ba may talinhaga nga dyan sa Biblia, ano? Kasi nakahula nga yan Psalm 78:2, tapos ikaka-copy-paste yan, magiging Matthew 13:35. Ayan o. The prophecy of parables in Old Testament, Psalm 78:2, I will open my mouth in parable. I will utter dark saying of old. Sabi sa Matthew 13:34 to 35. All these things spake Jesus unto the multitude in parables, and without a parable spake he not. Laki-laki nung not dyan, no? Unto them. Nakalagay dito sa 35, kaya ako nilagyan ng bracket. That it might be fulfilled, which was spoken by the prophet David, saying, I will open my mouth in parables, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Yan yun. So, yung Matthew 13:35, yung Psalm 78:2 naging Matthew 13:35. Nangyari ang lahat na ito upang matupad ang sinasaad ng kasulatan. Nangyari lang yun kasi nga foretold. Ganun mga prophecy. Matagal mangyari. 1,000 plus years bago naganap yan. 1,000 plus BC nga. Naging 900, naging 800, paatras ang taon ng araw. 700, 400, 300, maging 1 BC, no? Sinabi ngayon ng mga alagad, the disciple came and said unto him, Why speakest thou unto them in parable? He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mystery of the kingdom of heaven, but to them it is not given. So yung mga kaunawa ng mga patalinhaga ni Kristo patungkol sa Ama na nagbubumirang lang naman lahat sa Kanya, yung mga kaunawa ng kingdom ng heaven. Tagalog. Sinabi ni Jesus sa mga taong lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinhaga. At wala siyang sinabi sa kanila na hindi gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinasabi ng propeta. Kung hindi naman pala ginawa ni Jesus, hindi matutupad yung ginagawa sabi ni David.
Kaya nga, nakikita nyo, ginagawa niya lang yung sulat ng mga propeta. Kasi sa ulo niya, siya nagbigay nun eh. Hindi yung kalooban niya yun na mag-isa. Nagsilapit ang mga alagad at sabi sa kanila, bakit mo sila pinagsasalita ng mga talinaga? Sumagot yung sinabi sa kanila, sa inyo pinagkaloob, makaalam ng hiwaga ng karya ng langit, at dapat hindi pinagkaloob sa kanila. Ang Espiritu Santo ng Panginoong Hesus lang ang magbibigay ng kaunawaan nito sa inyo. Ang isang jealous God na may isang espiritu, at tayo may isang panampalataya. At magiging isa ang pangalan niya. Nasa Zakarya 49 niya. Marami ang nandadaya ng Biblia dahil sa pera. Sariling kalooban nila lang. Sinusunod nila. Money is the root of all evils. Dayain kayo linggo-linggo. Hanapin nyo yung Diyos linggo-linggo para makotongan kayo linggo-linggo. Kailangan ba ng Diyos ang pera? Kaya may-ari ng lahat ng bagay. Kaya nga sabi niya ni Abraham, kahit na may ikapo, hindi ako kukuha ng ikapo mo. Baka mo yumaman ako dyan, sabi niya. Nabasa niyo ba yun? Kaya marami ko i-discuss sa inyo. So, kaya nangyari ang talinaga. So, nangyari yung hula. Ginawa niya yun upang matupad ang sinasabi ng propeta. Ngayon, so binigyan ko lang kayo ng name ng God, at konting halimbawa ng mga prophecy na nagiging copy-paste kung saan senaryo yun naganap sa bagong tipan. Kinaka-copy-paste lang ho talaga yun. Hinuhugot yun kung saan natupad. Basta panoorin nyo at mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Panoorin nyo yung Bible is Prophetic Book. So ngayon, balik po tayo sa topic, paano ba nangyaring binuhay ni Jesus ang kanyang sarili mula sa mga patay? Sabi sa John 2:19, sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Meron siyang pinagigiba na templo. Ngayon, sinabi ng mga audio, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito ni Solomon, At itatayo mo lang sa 3 araw. 46 years. Sabi kasi rito sumagot si Jesus sa kanila sinabi, gibayin niyo yung templong yan. Aking itatayo. Pag sinabing aking itatayo, siya ang magtatayo. Kaya nga aking, Sinabi ng mga audio, 46 na itong pagtatayo ng templong ito, tatayo mo sa 3 araw. Ano ba ang difference ng 46 years sa 3 days? Kasi, nagulat sila, hindi nila alam, tinalinhaga sila ni Jesus. Basahin natin sa 21. Datapwat sinasalita ni Jesus, ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Alam nyo kasi, ang templo nyo nga itong katawan natin. Hindi, yung katawang lupa niya yan, tinutukoy niya. Ang pinagigiba naman pala ni Kristo, gibain niyo itong katawang kong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinasalita niya tungkol sa templo ng kanyang katawan. Pagdating sa John 2:19-22, nang magbangon na magulinga si Jesus sa mga patay, inaalala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito. At nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Pinaalala naman na pala Sinabi naman na pala sa mga alagad na bubuhay niya yung sarili niya. Kaya nga yan nang magbangon na magulinga si Jesus sa mga patay, naaalala daw naaalala ng kanyang mga alagad na sinalitanan niya yun. Nang magbangong muli, nang mabuhay muli sa mga patay. So, itong mga alagad, saksi yan ng pagkabuhay ni Jesus. Nakuha nyo? Kaya nga naalala, sinabi na nga pala ni Jesus, mabubuhay siya dahil pinagigiba niya yung katawan niya, Sabi ni Jesus, gibayin nyo ang templong ito. Patayin nyo, gibayin nyo ang aking katawan.
at aking bubuhayin itatayo sa 3 araw. Mali unawa ng mga alagad. So, ay ng mga Hudyo, mali. Akala ang pinagigibay templo ni Solomon, yung pala'y kanyang katawan. Datapot sinilta niya tungkol sa templo ng kanyang katawan. Patayin niyo ko, sabi ni Jesus. Kaya nang mabuhay na maguli si Jesus sa mga patay, naalala ng kanyang mga alagad na sinalita niya na ito. Okay? Ano ang summary natin? Sa 3 talata yan. Sumagot si Jesus sa kanila, sinabi, igiba, wasakin, sirain, patayin. Yan ang meaning na igiba. Ninyo ang templong ito, katawang ito, aking itatayo sa 3 araw. Dahil dito nga, sinasabi niya, ini kanyang katawan. At nang magbangon, naalala siya. Nang magbangon ulit sa mga patay si Jesus, naalala ng kanyang alagad na sinabi na niya yun na, patayin niyo at bubuhayin ko katawan ko 3 araw. Kaya nga sa Acts 3:15, sabi ni Pedro, saksi si Pedro yung author of life, sabi dito, at inyong pinatay ang lumikha ng buhay, yung author of life. Na binuhay niya yung sarili niya na mag-uli sa mga patay. Yan ang ibig sabihin niya. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. Bakit? Sila yung nakasaksi, ayan, naalala ng kanyang mga lagad na sinalitaan niya na ito. Sila Pedro yan. Adi ito yan. Yung sinasabi dito, yung pinatay lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na mag-uli. May kolon dyan, Ibig sabihin, itong pagbuhay na to, tumutukoy din dito. Aralin nyo yung paggamit ng kolon na yan. Yung kolon, bumabalik yan. Na binuhay ng Diyos, binuhay niya yung sarili niya na mag-uli sa mga patay. Mga saksi kami sa mga bagay na ito. Sa King James Version, nilagay lang dyan, Prince of Life. Kaya may mga dumayang ng kasulatan. Basahin niyo yan sa Vulgate, 405 AD. Douay-Rheims Version 1580 to 1609. Alam nyo, yung King James Version, may mga maliliit na binago pero matindi ang epekto. Katulad ng Judas 1:5. Si Jesus na nakasulat doon, ginawa na lang na Lord. Yung humati ng dagat na pula, So, medyo kayo na bumalik sa mga lumang salin. Ngayon, kung gusto niyo na makakita yung mga lumang salin ng Biblia, inuulit ko, bumuhay sa sinabi rito ni Pedro, yun nasaksihan nila rito. Ayan, magbangon na maguli sa mga patay, naalala kanya mga sinalitanan niya ito. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na Prince of Life lang nakalagay sa King James Version, So, sabi nga sa John 2:19-22 na magbago na mag-uli nga siya sa mga patay, naalala ni Pedro, sinalita niya na ito. Di ba? Kasi yung mga alagad, nandun sila Pedro. Kaya nga, atin yung pinatay, lumikha ng buhay, kolon. Tandaan nyo, kolon yan. Na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. At tinutukay niyang bumuhay na Diyos niya, ni Pedro, si Jesus din. Dahil sila yung mga saksi nga noon. Sana maunawaan nyo yun, Kaya sabi sa Lucas 24:44-45, at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo nung ako'y kasakasama pa ninyo. Kasakasama pa rin naman yan. Ibig sabihin, nung tao siya. Kasi nung nabuhay na siyang maguli, kasakasama niya pa rin mga alagad. Bakit sinabi niya ito nung ako'y kasakasama niyo pa? So may hiwaga dun, hiwagang ibig ipaalam si Kristo sa inyo. At sinabi niya sa kanila itong aking mga salitang sinasabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa, nung kasakasama niyo pa ako. Nakatunga nga lahat sa kanya yan. At kasakasama pa rin, kausap nga na kinakailangang matupad lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin, hindi sa amin. Kautusan ni Moises. Ayan, may araw. Yan yung Torah, Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yan yung 5 books ni Moises.
At sa mga propeta, o yung 12 authors ng OT, mga propeta yon. At sa mga awit, o mga awit, awit ni Solomon, awit ni David. O, edi tumutukoy siya sa buong Old Testament. Nakuha nyo? O, kailangang matupad. Kaya nga sinabi sa Matthew 5:17, naparito ko, hindi para sirain ang kautusan nitong mga propeta, lahat ng yan, no? Kundi para ganapin. May ginanap. Kaya nga concerning me. Oh. Said unto them, these are the words which I spake unto you while I was yet with you. Nung kasama nyo pa ako. Bakit po? Hindi ko na po ba kayo kasama ngayon? Ako yung alagad niya. Ganun pa sasabihin mo, di ba? Hindi ba kasama niya pa rin ako? Kasi nga, noong tao siya, yan ang sinasabi niya. Kasi dito, nabuhay na siyang maguli. Then open he their understanding that they might understand the scriptures. Nabuksan ng isipan ng mga alagad na magkagayoy binuksan niya kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan, ng mga hula na ginanap, buong OT, mga law ni Moses, lahat ng mga nakasalingit na hula dyan. Kaya nga, kung gusto nyo, visit lang po kayo sa patripassionism.com, patripassionism.com. Dalawin nyo lang po yan, o armandicastro.wordpress.com. Mamaya pakita ko naman yung type nyo dyan, change the Bible, may mga translator din. Pwede nyo pindutin tong Bible din pakikita ko sa inyo ito ang lalabas. Ito lang yung King James, and then yung Douay, Great Bible, Geneva, English Revised, yung Wycliffe, Vulgate, ito yung 405 AD, tapos yung Septuagint. Andyan yung picture niyan. I-click nyo yan. Click nyo lang to, pag napunta ko sa patripassionism.com, click nyo yung Bible, lalabas ito. Nasaan ang Ama dito? Wala. Kasi si Kristo nga sinabi niya, ako may iisa. Kaya if you shall ask anything in my name, I will do it. Nuulit ko, pag nagpe-pray kayo, ito po ang aking dinadalain sa iyo, aming Amang Jesus. Ama naming sumasalangit ka, Amang Jesus na sumasalangit ka, sambahin ng pangalan mong Jesus, tumbok ninyo. Hindi yung sinasabi nyo. Kasi siya talaga yung pumanik na Ama na yun. Siya rin ang bumuhay sa sarili niya, Kaya nga, I will do it, for singular yan. Tinatalinhaga lang kayo ni Jesus. Hayaan nyo sa susunod na topic, papakita ko sa inyo yung boomerang technique ng talinhaga ni Kristo sa Ama. Lahat bumabalik sa Kanya. So, i-visit nyo lang ang patripassionism.com. Kung may time kayo, mag-subscribe kayo. At dalawin nyo na yung YouTube na yan. So, purihin po ang ating Panginoong Jesucristo. Naway maunawaan ninyo na kayo tinatalinhaga ng ating Panginoon. Nang sabihin niyang gibain yung templo ni Solomon, na itatayo niya sa 3 araw, pero ang pinagigiba niya ay katawan niya. Na itinayo niya ng 3 araw. Ang tinutukoy niya hindi yung templo ng 46 years na tinayo na templo ni Solomon para sa Diyos, kundi yung kanya palang katawan. So, kahit naalala siya ng mga alagad nung magbangon na maguli si Jesus sa mga patay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi na niya yun in advance. Ayan, sinabi niya na yan nung umpay. Kaya tama pala. Siya rin pala bumuhay sa sarili niya. Kaya ayan, ang resulta. Sinabi ni Pedro, at inyong pinatay yung source of life. May colon. Bumabalik yan doon. Tandaan nyo. Na binuhay ng Diyos, binuhay ni Jesus na sarili niya. Mga saksi kami sa mga bagay na ito. Inuulit ko. Ayan naalala ng kanyang mga alagad na sinilita. Sila yung saksi, So, purihin po ang Panginoong Jesucristo. Kayo na ang bahalang humusga o umunawa. Hilingin nyo ang banal na Espiritu Santo ng ating isang Panginoong Jesus
Ang ating Ama na naging tupa ng Paskwa, matapos itigis ang dugo, umakit sa langit, at ibinuhos ang kanyang Espiritu sa atin. At siya lang ang nagbibigay ng karapatang maging anak tayo ng Diyos. Nasa John 1:11 po yan. Ito rin po ang Panginoon. Ating Panginoong Yeshua Hanasri Vimeleka Yehudim. Hanggang sa muli po, salamat sa inyong panonood. Pagtsatsaga. Amen.